Chapter 10. Scarlett. Kinabukasan. Ito ang araw na pag-uwi namin ni Patrick, at ito na rin ang huling araw ng aming pagkikita. Ilang araw na lang ang pananatili dito sa probinsya at aalis na ito papuntang Maynila. Ayaw ko na itong ihatid pa sa terminal ng sakayan bago ito lumisan, baka lalo lang akong masasaktan kung ihahatid ko pa siya. Napag-usapan na rin namin ni Patrick ang bagay na ito at naintindihan naman niya ako. Ngayon pa nga lang gusto ko nang maglamposay sa iyak dahil sa sakit ng aking nararamdaman. Pero wala kaming magagawa dahil ito ang nakatadhana sa amin na paghiwalayin kami sa isa't isa. Siguro nga panahon na nga lang ang magsasabi kung kailan kami ulit nito magkikita. Medyo tinanghali na nga rin kami dahil dumaan muna kami sa bookstore para mamili ng aking mga gagamitin sa school next year. Ito ang hinding-hindi ko makakalimutan kay Patrick, ang ugali niya sobrang maalalahanin. Kaya nga lalo akong napamahal dito lahat inayos na niya, ultimo gagamitin ko sa graduation na dress binili na rin niya. Kaya pala nagtatanong siya kahapon sa sales lady kung may white dress. Iyon pala para pala talaga sa akin. O diba, hindi na ako mamrablima pati si Mama Ann. Akala ko kasi biro lang niya na itanong sa sales lady about sa white dress na iyon. Hindi ko naman ini-expect na iyon pala ay isusuot ko sa aking pag-graduate next year. Hay nako, hanggang alaala na lang talaga ang lahat ng ito. Lahat ng kabutihan na nagawa ngayon ni Patrick ay hinding-hindi ko makakalimutan. Sobrang sakit sa dibdib na ang iyong kasama ngayon ay aalis na at hindi mo alam kung kailan pa ito babalik. Hindi ko na iniisip kung pagagalitin ako ni Mama Ann mamaya pagdating ko sa bahay. Wala akong pakialam kung pag-alitan niya ako ng sobra dahil sa aking nagawa. Gusto ko lang naman patunayan kay Patrick na mahal ko siya, kaya nagawa ko ang bagay na ito. Habang nagdadrive ito ay nakatingin lang ako sa kanya. Hindi ko maiwasan na pumatak ang aking luha dahil sa isipin maghihiwalay na pala kami nito. Ito na lang pala ang aming huling pagsasama ni Patrick. Naiinis ako sa aking sarili dahil kahit anong pigil ko sa aking luha hindi ko ito mapatahan. Mas lalo naman akong napahagulgal ng iyak nang tinitigan ko ang hawak kong cellphone na bigay nito. Ito na lang talaga palagi ang titingnan ko kapag wala na siya dito sa probinsya. Gulat namang napatitig si Patrick sa akin at agad na hininto ang kotse. Sweetie, what happened? Bakit ka iyak ng iyak dyan? Dahil ba natatakot ka kay Teacher Ann at baka mapag-alitan ka? Huwag kang mag-alala, ako na nga ang bahala, diba? Sunod-sunod na tanong nito at may pag-alala sa boses. Iiling-iling naman ako dito. Niyakap pa ako nito at hinagod ang aking likuran. Mas lalo naman akong napahagulgal ng iyak dahil sa ginawa nito. Pat, mamiss kita ng sobra. Ngayon pa nga lang iniisip ko na hindi kita kasama. Iniisip ko na lang na wala ka na dito at hindi na kita nakikita. Sobrang sakit, Patrick, na maghihiwalay na pala tayong dalawa. Parang hindi ko tanggap na lumayo ka. Kaagad na sagot ko dito habang napahagulgal ng iyak. Nakita ko naman si Patrick na namumula na rin ang mga mata at nagbabadya na ring tumulo ang kanyang mga luha. Sweetie naman, tama na ang pag-iyak please. Mas lalo akong masasaktan pag ganito ka. Di ba napag-usapan na natin ang bagay na ito? Kung masakit sa iyo, mas doble ang sakit ng aking nararamdaman ngayon dahil maghihiwalay tayo sa ganitong paraan. Sagot ni Patrick at sunod-sunod na pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Shit, kung alam ko lang pala na ganito kasakit magmahal, dapat hindi ko na pinasok ang ganitong bagay, Patrick. Sa lahat ng hirap na dumaan sa aking buhay nalagpasan ko. Pero sa ngayon, hindi ko alam kung kaya ko ba itong harapin. Seryoso kong sagot dito habang pinupunasan ang luha sa aking pisngi. Napangiti naman si Patrick dahil sa aking sinabi. So ngayon, alam mo na. Masarap magmahal, masakit masaktan lalo na sa tao na mahal mo at panandalian mo lang itong makasama. Talagang ganun, sweetie, mga bagay sa mundo na hindi natin pwedeng pigilan o hadlangan. Ang mundo ay paligid natin, at may mga bagay na nangyayari sa atin ay kadalasan ito din ang dahilan na nagpapahirap sa atin. Mahabang talumpati ni Patrick. Ito na naman ang kuya ko na boyfriend, ang dami na namang sinasabi. Nagsalaysay na naman ang kahulugan tungkol sa buhay. Ninitian ko na lang ito at hinalikan sa pisngi. Talagang kailangan tanggapin na lang natin ang katotohanan na ganoon ang mangyayari. Hindi mo naman pwede takasan ang realidad dahil ito talaga ang katotohanan. Okay na kuya kong boyfriend. Salamat sa paalala, salamat sa lahat ng mga sinasabi mo. Oh my goodness, mahal kong Patrick, ang dami kong natutunan sa iyo.
Kung pwede nga lang sana naging teacher kita, ewan ko lang, baka siguro first honor ako. Nakangiti kong sagot dito. Iiling-iling naman si Patrick at pinindot ang ilong ko dahil sa sinabi ko. Anong boyfriend? Asawa, hindi boyfriend. Wika nito na may halong biro. Ninisihan ko lang ito at kinintalan ako ng halik sa labi. Wala lang, parang normal lang sa aming dalawa ang ganyang mga bagay. Para kaming mag-asawa na ginagawa namin ang ganito. Kiss dito kiss doon, patunay lang siguro iyon na mahal namin ang isa't isa. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Patrick ay agad niyang ini-start ang kotse. Kailangan na rin namin umuwi, baka nag-alboroto na ang mamaan ko doon. Baka magkaroon pa ng pakpak ang kaldero at pinggan nito dahil sa galit. Hindi naman nagtagal ang biyahe namin ni Patrick ay dumating na rin kami sa bahay ni Mamaan. Nagtataka pa ako kung bakit bukas ang bahay. Ang pagkakaalam ko kasi Monday ngayon at may pasok ito. Alam ko rin naman kung saan ang lagayan ng susi, isa lang kasi ang susi namin at kaming dalawa lang ni Mamaan ang nakakaalam kung saan ito nakatago. Inayos lang ng part ni Patrick ang kotse sa gilid ng kalsada at agad akong bumaba. Habang papasok ako sa loob ng gate, sobrang lakas ang tibok ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung ano ang aking mararamdaman. Talagang makatikim ako ngayon ng sermon kay Mamaan. Nagulat pa ako nang bigla ako nitong sinalubong at niyakap at pasikreto ako nitong kinurot sa aking tagiliran. Hindi naman masakit iyon pero ramdam ko talaga na kinurot ako ni Mamaan. Nagtataka naman ako na hindi ko man lang ito nakitaan sa mukha nito na nagagalit ito sa amin ni Patrick. Syempre damay-damay na ito, kasalanan ito ni Patrick eh. Nakita ko pa na halos mga kapitbahay ay nakatingin sa amin. Ang mga marites kong kapitbahay ay ayaw din magpahuli sa balita. Siguro ang iniisip ng mga ito na nagtanan talaga kami ni Patrick. Kaagad naman kaming pinapasok ni Mamaan sa loob ng bahay, dahil napansin din ito na kami na lang ang pinagpipiestahan. Saan ka ba nagpuntang bata ka ha? Pinag-alala mo naman ako ng sobra. At sino itong kasama mo? Kaagad nitong tanong sa akin. Yumuko lang ako dito at hindi alam ang sasabihin. Napapitlag pa ako nang biglang magsalita si Patrick. I'm sorry Teacher Ann, ako ang dahilan kung bakit hindi nakauwi kaagad si Scarlett. Gusto ko kasi siyang ipasyal bago ako aalis dito sa probinsya. Agad naman nasagot nito. Napakunot naman ang noon ni Mamaan at parang kinikilatis ito. Teka lang Scarlett. Ikaw ba ay nagbo-boyfriend na? Boyfriend mo ba itong lalaki na ito? Kailan pa Scarlett? Sunod-sunod na tanong ni Mamaan sa akin. Lalo naman akong kinabahan at hindi malaman kung ano ang aking sasabihin. Diyos ko, kayo na po ang bahala kung anong reason ang sasabihin ko kay Mamaan. Bulong ko sa aking isipan. Habang si Patrick naman ay tahimik lang sa aking tabi. Kasi po. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang kaagad nagsalita si Patrick. Opo Teacher Ann, fiancé niya po ako. Agad na sagot nito. Nanlaki naman ang ilong ni Mamaan nang marinig nito ang sinabi ni Patrick. Napakagatlabi naman ako dahil sa sinabi nito. Teka lang, saan naman kayo nagkita nitong lalaki na ito Scarlett? Ikaw naman lalaki, taga saan ka ba? Bakit parang ngayon lang kita nakita dito sa lugar namin? Sagot naman ni Mamaan, habang ako naman ay hindi umiimik. Hindi ko rin kasi alam kung ano ang aking sasabihin at kung paano ko uumpisahan ang kwento. 3 years na po ako dito Teacher Ann, bale nakatira po ako sa tito ko. Ang kaso lang po medyo busy po kasi ako sa aking trabaho gawa ng tinutulungan ko rin si tito sa kanyang furniture. Kaya kung makakalabas man ako ay iyon kung mag-deliver kami ng aming gawa. Kung naalala niyo pa po Teacher Ann ang gulay na dala ni Scarlett dito mga ilang taon na ang nakalipas, iyon po ang unang pagkakilala namin. Mahabang sagot ni Patrick kay Mamaan. Agad naman na nanlaki ang mga mata ni Mamaan marahil may naalala ito. Hindi naman ako mapakali. Sikuhin ko pa sana si Patrick pero nakatingin sa akin si Mamaan. Paktay na naalala pa tuloy nito ang aking pagsisinungaling noon. Sabi ko pa naman kay Mamaan na nalaglag ng tricycle kaya nagkadurog-durog ang dahon. Naku naman Patrick, mahuhuli ako sa aking pagsisinungaling Bakit naman kasi nabanggit nito ang about sa gulay? Bulong ng aking isipan. Depunggol na, hindi ako aware sa ganitong sitwasyon. I know na. Ibig sabihin ng gulay na dala mo Scarlett ay hindi nalaglag sa tricycle. So, ano ang nangyari bakit parang nilapan ng baboy ang mga dahon ng gulay na dala mo noon dito? Ano ang ginawa mo doon hinampos mo dito sa lalaki na ito?
Tanong ni Mama Ann sa akin. Ninitian ko naman ito. Kasi Mama Ann siya ang nagbitbit noon, ayaw niya kasing ibigay sa akin. Kung kailan nagmamadali ako, ayaw niya kasing bitawan. Kaya ayon, hinablot ko. Nakayuko kong sagot dito. Tinaasan naman ako nito ng kilay. Ouch, ngayon ko lang nakita ito na tumaas ang kilay Hindi kaya dito ako nagmana sa kanya. Charot lang. Talaga naman iyang pagkamataray mo minsan hindi mo nilulugar. O siya, kanino ka bang anak? Your name again. Agad na tanong ni Mama Ann. Nakangiti naman si Patrick. Patrick Javier po. Maikling sagot nito. Nakita ko naman sa ekspresyon ni Mama Ann ang pagkagulat. Kano-ano mo si Rodolfo Javier? Tanong ni Mama Ann. Nakita ko naman na biglang sumilay ang hindi sa labi ni Patrick. Nagtataka naman ako kung bakit parang masaya pa ito. Tatay ko po yung Teacher Ann. Sagot nito. Bigla naman akong napanganga sa gulat. Ngumiti lang naman si Mama Ann at kaagad na tumango. Nagtataka naman ako kung paano nakilala ni Mama Ann ang tatay ni Patrick. Nakikinig lang ako sa usapan nilang dalawa habang nakiisuso lamang. So ikaw pala ang anak ni Rodolfo Javier. Saan na pala siya ngayon? Kumusta pala siya? Agad naman na tanong ni Mama Ann kay Patrick. Nagkatinginan naman kami ni Patrick at may pagtataka habang nakatitig kay Mama Ann. Wala sa sarili at bigla akong sumabat sa usapan. Kilala niyo po ang tatay ni Patrick, Mama Ann? Paano po? Pagtataka kong tanong dito. Ninitian naman ako at parang hindi ko na nakitaan ang medyo galit na mukha nito. Syempre classmate ko kasi iyon noong elementary, napakabait na estudyante at tahimik lang. Kung hindi mo kakausapin, hindi rin iyon umiimik. Ganun ang ugali ni Rodolfo Javier. Small world at nagkakilala kayo nito ni Scarlett Patrick. Nakangiting wika nito. Masaya naman kami ni Patrick dahil hindi ko inaakala na magiging ganito ang reaction sa amin ni Mama Ann. Ang buong akala ko kasi pagagalitin ako nito. Mga ayusin ko na ang mga dala kong mga supot na pansin ko naman sa mukha ni Mama Ann na parang nagtataka ito. Marahil marami akong bitbit na mga supot at hindi malaman kung ano ang laman. Akala mo naman galing ng bakasyon. Ano iyang mga dala mo, Scarlett? Bakit parang ang dami namang supot at ano-ano ang mga laman niyan? Muling wika nito. Napahinto naman ako saglit. Habang si Patrick naman ay nakangiti lang ito. Mga pinamili po ni Patrick, ma. Gamit ko sa school at yung dress na susuotin ko sa graduation. Nakangiti kong sagot dito. Tumango naman si Mama Ann habang nakangiti ito at lumingon pa kay Patrick. Wow, masyado namang maaga ang mga gamit mo na iyan, Scarlett. Ikaw ba ay nagpasalamat na dyan kay Patrick? Agad na tanong ni Mama Ann sa akin. Ngumiti naman ako dito at tumango. Opo, Mama Ann, kahapon pa po ako nagpasalamat kay Patrick. Siya nga po pala may ibinigay na rin po iyan sa akin ng pang-tuition fee. Nakangiti kong sagot dito at kaagad na kinuha ang pera sa aking bag at ibinigay ko ito sa kanya. Itago mo yan, Scarlett, dahil para iyan sa iyo. Anyway, Patrick, maraming salamat pala sa lahat ng ibinigay mo kay Scarlett. Nakangiting wika ni Mama Ann. Ninitian naman ito ni Patrick at agad na sumagot. Wala po yung Teacher Ann, lahat gagawin ko para kay Scarlett. Maliit na bagay lang po iyon. Sagot naman ni Patrick. Ninitian naman ito ni Teacher Ann. Ano pala yung nabanggit mo kanina? Luluwas ka ba ng Maynila? Ano ang gagawin mo doon? Tanong ni Mama Ann kay Patrick. Bigla naman nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni Patrick nang nabanggit ni Mama Ann ang tungkol sa kanyang pag-alis. Kung kanina ay masaya ito dahil hindi nagagalit si Mama Ann sa aming dalawa, ngayon naman ay napalitan ng lungkot ang mukha nito. Opo, Teacher Ann, this week po ako aalis. Kailangan ko kasing lumuwas ng Maynila dahil may negosyo ang tito ko doon at ako ang mamamahala. Kaya po naglaan po ako ng oras kay Scarlett dahil ito na rin po ang aming huling pagkikita. Malungkot na sagot ni Patrick. Malakas naman na pabaantong hininga si Mama Ann at muling nagsalita ito. Ibig mong sabihin nakatapos ka na ng pag-aaral mo, Patrick? At ano iyang business na ipamanage ng tito mo? Tanong naman ni Mama Ann. Habang may pagtataka sa mukha. Opo, Teacher Ann, civil engineering po ang aking natapos. Bali ang ipamanage po kasi sa akin ni tito ay ang resort niya doon sa Maynila. Wala nang mag-aasikaso doon kasi yung tao na pinagkatiwalaan niya ay umalis na rin po ito para i-manage din ang sarili niyang negosyo. Mahabang sagot ni Patrick kay Mama Ann. Tumango naman ito at nginitian si Patrick. Kayang-kaya mo na pala buhayin si Scarlett, Patrick .
Maliban sa tapos ka na pala mag-aral may negosyo ka na rin pala ngayon. Magandang opportunity iyan Patrick ang dumating sa buhay mo, deserve mo iyan dahil mabait kang bata. Hindi ako pipigil kung ano man ang maging desisyon ni Scarlett. At ayaw ko namang humadlang sa pagmamahalan ninyong dalawa dahil may sariling isip na kayo at alam nyo na ang tama at mali. Kung gusto ni Scarlett na sumama sa iyo, hindi ko hahadlangan iyon. Sa kanya pa rin ang desisyon kung ano ang magiging pasyon niya. Mahabang sagot naman ni Mama Ann. Nanlaki naman ang aking mga mata sa aking narinig mula sa bibig ni nito. Ibig sabihin pumapayag ito na sumama ako kay Patrick. Ibig sabihin hindi ito tumutol sa aming pagmamahalang dalawa. Napansin ko naman na tinitigan ako ni Patrick. Wala sa aking hinagap na ito ang magiging reaksyon ni Mama Ann. Wala sa sarili na bigla akong sumabat sa usapan. Sabay pa silang dalawa na napatingin sa akin. Mama Ann, ayaw ko po munang sumama kay Patrick. Gusto ko po muna makatapos ng high school at mag-live ako ng 1 taon dito sa bahay para naman makabawi ako sa inyo. Isa pa po, napag-usapan na po namin ni Patrick ang tungkol sa mga bagay na iyan. Wika ko dito. Nakangiti naman si Mama Ann sa akin at sumang-ayon sa aking desisyon. Yes po Teacher Ann, tapos na po namin napag-usapan iyan ni Scarlett. At talagang ipinaglaban niya po ang pagstay niya dito kaysa sumama sa akin. Bago daw po kasi siya umalis dito sa probinsya, gusto niya bumawi sa mga mahal niya sa buhay. Nirerespeto ko naman po ang kanyang desisyon dahil mahal ko siya. Naintindihan ko po iyon Teacher Ann. Wika nito. Tumungo naman si Teacher Ann at tumayo na ito. Bueno, mamaya ka na lang umalis Patrick wala ka naman sigurong gagawin sa inyo. Dito ka na lang mag-lunch. Wika ni Mama Ann dito at agad naman na tumungo si Patrick habang nakangiti ito. Thank you po Teacher Ann sa pagtanggap niyo po sa akin. Promise ko po na hindi ko sasaktan si Scarlett at mamahalin ko siya sa abot ng aking makakaya.